Magandang araw sa lahat na maginoong magmamanok. Meron pa rin tayong mga breeders na humahabol sa breeding para sa late bird. Kaya maraming pumapasok sa ating social media na katanungan related sa pangingitlog, breeding, incubation at marami pang iba. So tunghayan natin yung ibang mga concerns para ma-address natin ang pangangailangan ng ating mga kaibigan nagbi-breed, lalo na yung mga backyard breeders. Halimbawa, itong si JR Vergara J7B. Hi Doc, tanong lang po bakit tumigil pangingitlog inahin ko. Nilipat ko sila sa battery cage po, dati sa flying pen. Hingi po advice yung idol, TY. JR, sa kwento mo, galing sila sa flying pen. Inilipat mo sa battery cage. Yung flying pen kasi, nakahagala sila. Tapos bigla mong inilipat sa battery cage, kung saan halos hindi sila makagalaw, kung saan lang sila umiikot at nangingitlog, pinapakain, pinapainom. Magkaiba yon. Stress para sa kanila yon. Yan ay isang dahilan para matigil ang pangingitlog ng iyong manok. Mas mainam sana, hinintay mo na tumigil ang pangingitlog doon sa flying pen bago mo inilipat sa battery cage. Kasi tumigil na, magpapahinga na, pagdating sa battery cage, hindi ma-break up yung kanyang cycle sa pag-itlog. So, stress factor ang number one na issue dito, JR. Ito naman kay Julie Ballesteros, M7Q. Ano po mas maganda, sir? Pagpapisa sa inahin or incubator? Okay, Julie. Kung kokonti lang ang manok na binibreed mo, mainam talaga yung natural incubation. Yung inahin ang magpipisa. Kasi walang tatalo sa natural. Mula sa temperature, humidity, egg turning ng inahin, nature knows best. Pero kung ang target mo ay maraming production, mas efficient ang incubator. Kaya lang, piliin mo yung magandang equipment na tama ang setup ng temperature, humidity, at yung automatic egg turning. Pag nag-manual ka kasi, kung minsan nakakalimutan, whereas yung automatic egg turner, maganda. Isa pang advantage ng incubator ay sabay-sabay ang pisa ng maraming sisiw, kaya mas madali i-manage yung isang age group hanggang sa wing banding. Whereas kung yan ay natural incubation ng inahin, iba-iba ang pagpisa ng mga sisiw. Lalo na kung yung inahin na nangingitlog, yun mismo ang magpipisa. So may advantages and disadvantages. Gaya na sabi ko, pag maramihan, mag-incubator ka. Pag pansariling gamit lang, okay lang yung inahin ang magpipisa. Ito naman kay Wendy Villanueva. Ano po mabisang gamot sa bantam hen na may soft shell egg? Yung shell kasi ng egg niya, hindi tumitigas kahit everyday naman siya ay nagtetake ng calcium. Thanks po. Isabay ko na itong similar question ni Oliver Jerez. Good day po, tanong ko lang po kung ano po dahilan kasi yung pulet na nabili ko sa expo, nag-iitlog ng gusot o wala sa tamang hugis. Sana po mapansin. Salamat. Okay, Wendy and Oliver. Yung soft shell, tama ka doon na kailangan mo ang calcium para tumigas yung shell na manok. Kaya lang kung minsan, nasisira yung shell gland. Marami kang calcium na pinapakain sa manok mo. Pero yung glandula, kung saan nadideposit yung calcium doon sa kulapot ng itlog, maaring may sira yon, kaya hindi nabubuo yung eggshell. Ano ang mga problema kung hindi nabubuo yung eggshell? Ito yung madalas kong sabihin lalo na sa mga nagmamanok na nagbi-breed ng pullets na pang-replacement nila. Pag tinamaan ng maaga, nung sisiw pa sila, o kahit lumaki na sila, yung mga pullets na yan, o mga sisiw na yan na babae, tinamaan ng maaga ng IB, infectious bronchitis, yan ay magkakaproblema pag panahon na siya ay mangingitlog na. Dito na lumalabas yung mga soft-shelled o kaya shellless. Dahil nasira yung kanyang shell gland, hindi ma-deposit yung calcium doon sa kulapot ng itlog. Kung minsan naman, nadideposit yung calcium doon sa kulapot ng itlog, kaya may shell. Kaya lang, sabi mo nga, kulukulubot, ibang hugis, deformed. Sa dahilan na pag tinamaan ng IB, ang isang pulet o isang sisiw na babae, pagdating ng pangingitlog, baka may sira yung kanyang oviduct.
Kaya yung contraction ng oviduct, hindi maganda at nadidisforma ang itlog. Kaya kapag nalagyan ng shell, disformado, iba-ibang hugis at talagang hindi maganda. So dito pumapasok yung importansya ng ating vaccination tungkol sa IB. Kaya pansinin nyo ngayon, karamihan ng B1B1 may kasamang IB. Bakit? Magbabakuna ka ng B1B1 as early as day 1 o kaya hanggang day 10, kasama na yung IB. Para yung mga gumagawa ng mga fully replacement, nabukunahan na sila against IB. May protection na sila as early as 1 to 10 days. Nang sa ganon, pag itong mga pulat na ito ay aabot na ng 6-7 months at mangingitlog na, may protection sila laban sa IB o infectious bronchitis, hindi sila magkakaproblema doon sa shellless o kaya soft-shelled o kaya deformed na itlog. Ito naman po kay Rex Dua. Anong vaccine sa avian malaria, Doc? May kahalintulad na tanong galing kay Ronnie Fernandez 4175. Dok, tanong ko lang po, ano mabisa gamot sa avian malaria? Okay, Rex, sa manok, wala pang bakuna para sa avian malaria. Siguro sa tao meron ng dengue at marami pang iba, pero sa manok, wala pang bakuna. Pero sa tanong ni Ronnie, kung ano ang gamot sa avian malaria, merong Ornistat ang Excellence. Ito ay mabisa panggamot pag tinamaan ka ng malaria. Uy, yung manok mo ang tinamaan ng malaria, hindi ikaw. So, ang pinakamainam dyan, madalas kong sabihin, pag may history ng malaria ang farm mo, mas maganda mag-prevention ka. Unang-una nga, bawasan mo yung breeding areas ng mga lamok. Second, mag-preventive medication ka. Every 2 weeks, 2 araw, halimbawa, 14th, 15th of the month, 29th, 30th of the month, magbigay ka ng anti-malaria para ma-break mo yung life cycle ng malaria nang sa ganun, huwag tumuloy ang pag-develop ng sakit na malaria. Ito naman kay Warley Cercedillo 663. Doc Hill, bawal ba ang amoxicillin sa mycoplasma? Ano po magandang gamot sa mycoplasma? Okay, Warley. Technically, hindi bawal ang amoxicillin. Ang sinasabi lang natin, yung amoxicillin ay broad spectrum na antibiotic na maraming bakterya ang pinapatay pero hindi siya ganon ka-active against mycoplasma. Yan ang dahilan kung bakit yung Amtil at amoxicillin ay may kasamang tylosin. Kaya yung tylosin ang siyang papatay doon sa mycoplasma, yung amoxicillin ang papatay naman doon sa secondary bacterial infections. Kasi usually pag mycoplasma ay nag-create yan ng chronic respiratory disease. Ang secondary infection na lumalabas pagkaraan ng mycoplasma, yun naman ang gamutin ng amoxicillin. So kung tinatanong mo kung ano yung mga gamot laban sa mycoplasma, yan yung mga grupo o pamilya na tinatawag na macrolides na kinakabilangan nga ng tylosin o kaya erythromycin. Nandyan din yung tinatawag na quinolones. Ito yung tinatawag nyo ng mga enrofloxacin, ciprofloxacin, at marami pang iba. Meron din yung lincospectin. Yung kombinasyon ng lincomycin at spectinomycin ay nagsasama para mas malakas ang epekto nila sa mycoplasma at saka secondary bacterial infections. Meron din grupo ng thiamulins para din sa mycoplasma. So, tanungin mo lang yung mga technical ng Excellence. Gagabayan ka pagdating sa mga antibiotics. Tungkol din sa antibiotics, ang tanong ni Juma Rarano 2991. Good day po, Doc. Pwede po bang mag-injection ng antibiotics sa mga inahin na nangingitlog at bigla nagkasipon? Di po ba nakaka-apekto sa similya ang antibiotics? Maraming salamat po and God bless. Okay, Juma Rarano. In general, any adverse health condition o sakit nakaka-apekto sa egg production and even fertility. Ito yung binabanggit mo, yung similya. Of course, yung similya manggagaling sa broodcock. Kung yung broodcock sakitin, apektado yung similya niya. Ngayon, kung inahin naman na siya ang nangingitlog at tatanggapin niya yung similya galing sa isang broodcock na sakitin, natural, apektado ang fertility. Now, granting na maganda naman ang health ng broodcock,
Pero sakitin ang inahin, ganun din, apektado din ang hatchability. So makita mo, madalas kong sabihin na ang kalusugan talaga ng manok ay napakalaking bagay sa kanilang performance. Mga kaibigan, marami pang mga kaakibat na issues ang gustong linawin ng ating mga maginoong magmamanok. Yan ay bibigyan natin ng pansin sa susunod na episode ng ating programa. At gaya ng dati, laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.